sa Biblia. May katangian o kakayahan, responsibilidad at pagkakatalaga ang ilang tao na sila'y itinalaga na ng Panginoong Diyos sa isang dakilang layunin, tungkulin at misyon ayon sa kanya-kanyang panahon. Ito ang pagiging Nasaryo o Nazarene. Ito ay tumutukoy sa isang taong namanata sa Diyos na hindi iinom ng alak ni magpapaputol ng buhok o hihipo ng bangkay ng hayop o ng tao, batay sa nakasaad sa Aklat ng Bilang, Kapitulo 6, versikulo 1 hanggang 8. Ang Nasaryo ay hindi rin pwedeng uminom ng inuming mula sa katas ng ubas at bawal kumain ng ubas o pasas. Ang pagiging Nasaryo ay nahahati sa dalawang katangian at kategorya. Una, bago pa siya isilang ay itinalaga na siya ng Diyos sa ganitong katangian. Ikalawa, mismong ang kanyang magulang ang nagtalaga sa kanya sa Panginoong Diyos bilang Nasaryo. Ngayon mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid, may mga taong binabanggit sa Biblia na may ganitong katangian. Yan ang ating tatalakayin at aalamin sa bidyong ito. Ngayon mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid, atin ang aalamin kung sino-sino ang mga tao sa Biblia na may katangian ng pagiging Nasaryo. Una, sa panahon ng hukom ay itinalaga ng Panginoong Diyos si Samson, na kilala na siyang pinakamalakas na karakter sa Biblia. Si Samson ay isinilang sa panahon na ang mga Israelita ay inaapi ng mga Filisteo. Siya ay mula sa lipi ni Dan. Nang panahong iyon, sa bayan ng Sora ay may isang lalaking nagngangalang Manoah na kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak sapagkat ito'y baog. Minsan nagpakita sa babae ang anghel ni Yahweh at sinabi, "Hindi ka pa nagkakaanak, ngunit hindi magtatagal maglilihi ka at manganganak. Kaya mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak ni titikim ng anumang ipinagbabawal na pagkain. Kapag naisilang mo na ang iyong anak na lalaki, huwag mo siyang puputulan ng buhok, sapagkat mula sa kanyang pagsilang ay ilalaan na siya sa Diyos bilang isang Nasaryo. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Pilisteo." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoah at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang batang patuloy na pinagpapala ni Yahweh at nagsimulang udyukan ng espiritu ni Yahweh si Samson at siya'y pinakilos nito sa kampo ng Dan na nasa pagitan ng Sora at ng Estaol. Kaya naman mga kaibigan, dahil sa pagiging Nasaryo ni Samson ay dito nagmumula ang kanyang pambihirang lakas. Sa pamagitan ng lakas na binibigay ng Panginoong Diyos kay Samson ay naipagtatanggol niya ang mga Israelita laban sa pang-aapi ng mga Filisteo. Ang ikalawa naman na karakter sa Biblia na may katangian ng isang Nasaryo ay ang propetang si Samuel, na siyang propeta sa pagsisimula ng pagkakatatag ng kaharian ng Israel sa Ramatayim Sofim, isang bayan sa kaburulan ng Ephraim, ay may nakatirang lalaki na nagngangalang Elkana. Siya ay anak ni Jeroham at apo ni Elihu mula sa sambahayan ni Tuho at mula sa angkan ni Suk na Efratio. Dalawa ang asawa ni Elkana, sina Ana at Fenina. May mga anak si Fenina, ngunit si Ana ay wala. Taon-taon pumupunta si Elkana sa Silo
upang sumamba at mag-alay ng mga handog kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Naglilingkod doon bilang mga saserdote ni Yahweh ang mga anak ni Eli na sina Hofni at Phinehas. Tuwing maghahandog si Elkanah, binibigyan niya ng tig-iisang bahagi si Phenina at ang mga anak nito. Ngunit mga natatanging bahagi ang ibinibigay niya kay Ana sapagkat mahal na mahal niya ito, bagamat hindi pinaintulot ni Yahweh na ito'y magkaanak. Si Ana ay palaging kinukutya ni Phenina dahil sa iniloob ni Yahweh na magkaroon siya ng anak. Ito'y ginagawa ni Phenina taon-taon tuwing pupunta sila sa bahay ni Yahweh. Labis itong dinaramdam ni Ana kaya't napapaiyak siya at hindi makakain. Buong pait na lumuluwa si Ana at taimtim na nananalangin kay Yahweh. Ganito ang kanyang panalangin: Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung pakikinggan ninyo ang inyong abang lingkod at inyo pong kahahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan, sa halip ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo at habang buhay na siya ay nakalaan sa inyo, hindi ko ipapaputol ang kanyang buhok. At dininig ni Yahweh ang dalangin nito. Nagbuntis siya at dumating ang araw na siya ay nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang pinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya, hiningi ko siya kay Yahweh. At panghuli nga, mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid, sa listahan ng mga natatanging Nasaryo ay si Juan Bautista na pinsan ng ating Panginoong Hesukristo. Ganito ang pagkakahirang sa kanya bilang isang Nasaryo. Si Zacarias ay isang saserdote sa pulutong ni Abias. Ang kanyang asawa ay si Elizabeth na mula sa mga anak ni Aaron. Sa kanilang katandaan, ang mag-asawa ay wala pang anak. Gayunman, sila ay matuwid sa harap ng Diyos. Isang araw, samantalang si Zacarias ay nagsusunog ng kamangyan sa templo, ang anghel na si Gabriel ay nagpakita sa kanya na nagsasabi, huwag kang matakot, Zacarias, sapagkat dininig ang daing mo, at ang asawa mong si Elizabeth ay manganganak sa iyo ng isang anak na lalaki, at tatawagin mong Juan ang kanyang pangalan, sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon, at siya ay hindi iinom ng alak ni matapang na inumin, at siya ay mapupuspos ng Espiritu Santo mula pa sa tiyan ng kanyang ina. At siya ay lalakad sa unahan ng kanyang muka na may espiritu at kapangyarihan ni Elias upang papagbaliking loob ang mga puso ng ama sa mga anak, at ang mga suwail ay magsisilakad sa karunungan ng mga matuwid upang ipaglaan ang Panginoon ng isang bayang nahahanda. Ang nangyari, nag-alangan pa si Zacarias at humingi ng tanda. Sa gayoy, sinabi ng anghel na bilang isang tanda, siya ay magiging pipi hanggang sa may panganak ang bata. Pagkasabi ng mga salitang ito, si Zacarias ay hindi na nakapagsalita hanggang sa may panganak si Juan. Noong panahon ng propetang si Amos ay nagpahayag ang Panginoong Diyos tungkol sa mga Nasaryo. Ganito ang mababasa: ngunit pinainom ninyo ng alak ang mga Nasaryo at pinagbawalang mangaral ang mga propeta. Bukod sa tatlong natatanging Nasaryo na nabanggit natin na sina Samson, Propeta Samuel at Juan Bautista, ay mayroon pang mga Nasaryo na itinalaga ang Panginoong Diyos, subalit sila ay hindi naging karapat-dapat at nakalag sa kanila ang katangian ng pagiging Nasaryo dahil sa gawang hindi matuwid ng bayan ng Diyos, gaya ng nabasa natin sa nabanggit na talata ng Biblia. Naway nagustuhan po ninyo ang paksa sa bidyong ito.
At marami pong salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik at pagsubaybay sa channel na ito. Sumayin niyo po nawa ang di nauubos na kabaitan at pagpapala ng ating Panginoong Diyos.